Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 7:08 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayawaga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Agosto 29, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. 52.7 million pesos nga tulay sa Kabakanan, Alimudjan, gin-inagurahan. Ikaduha nga Quadcom hearing sa investigasyon sa mga waterworks project sa syudad. Ginpatawag sa City Council, DPWH, ICDO, Engineer Roy Pakanan, wala gyapon naka-attend. Mayor Treñas ginimbitar man sa DPWH para sa coordination meeting may kangtanan sa infrastructure project sa syudad. Regional Bakuna Eskwela ginlunsar linibo ka mga estudyante sa Western Visayas, target nga mabakunahan. Duha ka soldado nga nasamaran sa enkwentro sa Tapas Capiz ginpasidunggan sang third ID. Mga PDL sa Negros Occidental District Jail nagpatigayon sa noise parade sa gudi panawagan ang pagkaka sa ilang jail warden. Sa bukag armas na kumpiska sa isa ka high-value target individual sa Mambusaw, Capiz. Ang syudad sang Iloilo nakabalhag na sang 451 ka mga kaso sang dengue. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. News. Normal na gininagurahan sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project kaupo ng Iloilo Provincial Management and Implementation Unit ang 60 metros nga pre-stressed concrete girder Kabakanan Bridge sa Banwa sa Alimudjan, Iloilo. Ang proyekto balor 52.7 million pesos nga magaangot sang 7 cities nga ginakabig vegetable basket sang Iloilo sa merkado kag makapabaskog sang food security agenda sang probinsya. Tuma naman ang pagpasalamat ni Kabakanan Punong Barangay Junel Calambro sa benepisyo nga dala sa bag-o nga tulay, partikular sa pagbiyahe sa mga pumuluyo kag ilang mga produkto. Samtang kasunod sa pagkumpleto sa infrastruktura, ginapananaw naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mas mapagsik nga agri-tourism industry sa nasambit nga area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikaduha nga Quadcom hearing sa investigasyon sa mga waterworks project sa syudad sa Iloilo. Ginpatawag sang City Council, DPWH Iloilo City District Engineer Roy Pakanan, wala gyapon nag-attend. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Talye sang balita. Wala gyapon makatambo sa ginpatawag na Quadcom hearing sa Sangguniang Pangosod sa Iloilo City District Engineering Office. Officer in Charge Director Engineer Roy Pakanan, kabayan siyang ginahimo ang investigasyon sa konseyo sa mga waterway project sa syudad sa Iloilo. Patag ni Engineer Pakanan paagi sa sulatang ginpadala kay Lead Committee Chair Councilor Romel Doron, Committee in Public Service, Environmental Protection and Ecology. Ginpahayag sini nga wala pa sa mando ang mataas nga pamunuan sa DPWH Central Office kung bala siya magatambong sa hearing o kung hindi. Sa piyak sini padayon ang hearing sa din report sa CDRMO paagi kay Darwin Papa ang estado sa flood-prone areas kag sitwasyon sa mga lugar na masamigi na baha sa syudad.
Lakip man sa naghatag sang report ang Iloilo City Drainage Task Force sa ilang pag-usisa sa drainage system sa syudad. Isa man sa nadiskusyonan ang pag-update sa mapa sa mga waterways kag creek sa syudad na suno pa sa CDRRMO importante nga pasihan sa mga programa sa flood mitigation. Lakip sa mga nagtambong sa hearing ang mga punong barangay sa syudad, taga EMB-DENR, kag makatapos ang City Council na Sanday Kagawad Romel Doron, Yanit Dilaliana, Rex Sarabia, Shen Marie Mabilog, Francis Grace Parcon, Lindon Atap, Sedfrey Cabaluna, Mandre Malabor, kagyaraman si Vice Mayor Lovelab Baronda. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inkumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nakabaton ini sa imbitasyon halin sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office. May kaangtanan sa igapatawag na coordination meeting sa mga infrastructure projects sa siyudad sang Iloilo. Sunok sa alkalde iyagid ginaabi-abi ang imbitasyon kag nakahanda siya sa pagtambong para sa kaayuhan sa mga programa kag proyekto. Apang ginpahayag sini nga kun tani mas gintempranuhan ang imbitasyon o kung 5 kaadlaw bago ang sinapol sa sini, makapreparar kag makadalas ang husto nga dokumento kag technical inputs ang mga tambong nga representasyon. Ginpahayag man sa alkalde nga magatrabaho ang Iloilo City Government kabuilog ang DPWH Iloilo City District Engineering Office agod mapasiguro nga ma-deliver sang husto ang mga proyekto para sa pumuluyo. Ginpasalamatan man sini si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya direktiba nga dapat may close coordination ang DPWH kag LGU sa pag-implementar sa mga national infrastructure project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Bakuna Eskwela ginlunsar linibo ka mga estudyante sa Western Visayas. Target nga mabakunahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita ni Hope Torrichante. Kapin 300 ka learners ang Hibawaan Integrated School sa Mandurriao ang nabakunahan kontra HPV, measles, rubella, tetanus kag diphtheria. Ini sa tapos nga ilunsar formal ang Regional Bakuna Eskwela sa rehiyon sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development. Ang target sa DOH sa Western Visayas ini nga tuig 2025 yara sa 62,843 para sa grade 1 learners nga makabaton sa bakuna kontra measles, rubella, tetanus kag diphtheria. 84,142 naman sa grade 7 students nga matagan sang measles, rubella, tetanus kag diphtheria vaccines samtang 38,612 sa grade 4 female learners nga matagan sang HPV vaccine. Hiwaton ang pagpamakuna sa mga eskwelahan tubtob Setyembre sini nga tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga soldado nga nasamaran sa engkwentro sa Tapas, Capiz, ginpasidunggan sang 3rd Infantry Division Philippine Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Ginpasidunggan sa 3rd Infantry Division Philippine Army ang duha ka soldado sa 12th Infantry Battalion nga nasamaran sa engkwentro sa Tapas, Capiz. Personal nga ginhatag ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson ang wounded personnel medal sa duha ka soldado nga may rangko nga private ug sergeant nga na sa stable nga kondisyon kag nagapaayo sa Camp Peralta Station Hospital. Ang duha ka soldado kabahin sa operating troops nga naglagas sa mga miyembro sa na-dismantle nga Komiteng Rion Panay Central Front kag Sentro de Gravidad sa seryes ng enkwentro nga nagluntad sa tri-boundary sa Barangay Agpalali, Artos kag Tabon sa Tapas. Ang private nakagom sang minor shrapnel wound samtang ang sergeant na igo sang bala sa abaga kag kamot. Sa enkwentro sang Agosto 22, 5 ka high-powered firearms ang na-recover sa militar. Kag sang Agosto 25, napatay si Sergeant John Ray Copera matapos nga maigo sang bala sa tiyan. Sunod kay Major General Samson ang kaisog sa mga soldado sa tuwa sang peligro. Nagapakita lang sa ilang commitment para mapadayon ng kalinong kag kauswagan hindi lang sa Tapas pati na sa 3 karyon nga sakop sang 3rd ID. Porsigido ang 3rd ID nga pukano ng nabilin nga miyembro sang Komiteng Rion Panay Central Front kag Sentro de Gravidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga PDL sa Negros Occidental District Jail nagpatigayon sa noise barrage agud ipanawagan ang pagkakas sa ila jail warden. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Nagpatigayon sa noise barrage ang persons deprived of liberty sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Baguio City para ipanawagan ang pagkakas sa ila jail warden na si Jail Chief Inspector
Fisrel Awe. Kini ang nahanungod sa mga aligasyon sang irregulardad sa iyang pagpalakat sa jail facility. Kasunod sa insidente sa jail facility, gimanduan sa Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region ang mga personnel na pamatian ang sentimiento sa mga PDL. Sunod kay BJMP NIR spokesperson Attorney Juniven Ray Umadhay, dapat ipatuman sa mga personnel ang maximum tolerance pag respetuhon ang kinamatarong sa mga PDLs. Nagpatagman ang BJMP NIR sa pila ka mga issue ng implastar sa PDLs kaya sa pagpatuman sa cashless system sa pasilidad kag ang mas istrikto nga pagpatuman sa security measures sa BJMP facility. Pagpatag ni Umadhay katuyan sa cashless system nga malikawan ang pagpanuhol sa mga personnel kag malikawan ang kinagamo sa pasilidad. May kangtanan naman sa mas hugot na seguridad. Yan patag ni BJMP NIR spokesperson Attorney Juniven Ray Umadhay nga may isa ka personnel ang natiruhan sa sulod sa pasilidad sang nagligad gabulan. Rason para mas hugtan pagid ang seguridad. Sa karon padayon na investigasyon sang BJMP nahanungod sa issue nga ginplastar sa mga PDLs. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Imanduan sa Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region ng mga personnel nga pamatian ng concern sa mga PDL nga nagpatigayon sa noise barrage agud ipanawagan ang pagkakas kay Jail Warden Jail Chief Inspector Fisrel Awe. Ginpahayag ni BJMP NIR spokesperson Attorney Juniven Ray Umadhay, maximum tolerance ang dapat ipatuman sa mga personnel sa mga PDLs kag respeto ng ila kinamatarong. Nagpatag naman ang BJMP NIR sa pila ka mga issue nga ginpabutyag sang mga PDL. Sa pagpatuman sa hugot nga security measures, ginpahatag sang BJMP NIR nga may isa ka personnel sa nagdigad nga bulan at teruhan sa sulod kag ginhugot ang seguridad. Padayon ang investigasyon sang BJMP sa mga issue nga ginapabutyag sang mga PDL. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Shabu kag armas na kumpiska sa isa ka high-value target individual sa Mambusaw, Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Arestado ang isa ka high-value individual sa ginpatigan nga raid sa Barangay Maralag, Mambusaw, Capiz. Yin kilala suspect na si alias Ed, 34 anyos kag residente sang ninabitan nga lugar sa gahum sang search warrant sa paglapas ng Republic Act 9165 kag Republic Act 10591. Ginsala kay sa kapulisan ang balay sang suspect. Nakumpiska sa suspect ang 90 grams sa shabu nga nagabalor sang 612,000 pesos, digital weighing scale, 12-gauge homemade shotgun kag mga bala. Ang operasyon ginpatigayon sang Mambusaw Municipal Police Station, 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company kag 62nd Special Action Company, 6th Special Action Battalion PNP South. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City nakabalhag na sang 451 ka mga kaso sang dengue. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Nadugangan sa anon ka mga bagong nga kaso sa dengue ang syudad sa Iloilo as of August 27, 2025. Sa datos, ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit naglabot na sa 451 ang kabilugan na dengue cases sa syudad halin sang Enero. Nagsaka naman sa duwa ang napatay samtang 443 ang nakarecover sa balatian. Padayon ang pagpanumdum sa Iloilo City Government isang CHO sa Panguruyo nga builugan ang kampanya sa pagpanglimpyo sa mga lugar labi na ang ginapugaran sang lamok. Subong man ang pag-intensify sang 4S strategy sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ginel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip sa mga lauman nga aktibidad sa Masako kag makabuluhan nga Western Visayas Regional Science and Technology Week 2025 amo ang Balik Scientist Forum. Suno kay Department of Science and Technology 6th Assistant Regional Director for Technical Operations Miss Kathleen Sara Bernardino, may kapinsyam ka scientist sa dalom sang Balik Scientist Program sang ahensya magaupod sa forum. Ginalauman nga magabukas ini isang dialogo sa mga estudyante, local leaders, kag mga scientist kung paano makabulig ang mga Pinoy scientist sa pagpaumuad sa komunidad sa Capiz kag Region 6. Ang Regional Science and Technology Week dalon sang DOST 6 sa Rojas City subong nga tuig sa tinutuyo nga mas mapalapit sa mga pumuluyo ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon. Ang tema sang RSTW 2025 amo ang siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Kag may sub-theme nga building smart and sustainable community. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Masobra 3 kagatos ka pumuluyo sa Antique na apektuhan sang habagat. Radyo Pilipinas. Kita ni Hope Turichante. Yara sa 112 ka pamilya o 353 ka tawo sa Antique ang naapektuhan sang malain nga tiempo tugas ang habagat. Inisandig sa report sang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa mga numero, 52 ka pamilya o 159 ka tawo diri ang nagikan sa San Roque sa Banwa sang Aninii, samtang 19 naman ka pamilya o 73 ka tawo sa Fatima sa Tobias Fournier. Sa piyak nga bahin yara sa 31 ka pumuluyo ang gin-evacuate sa evacuation center, samtang 63 naman ang sagwa sang evacuation center ukon sa ila mga himata. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naghatag sang libre nga legal service ang Project Management Office sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 kag National Irrigation Administration Region 6 kaupod ang Integrated Bar of the Philippines Iloilo Chapter sa ila stakeholders sa idalom sang Unified Legal Aid Services Program. Ang partnership nagatuyo sa pagsabat sa mga legal issues kag mga kabalaka sa mga stakeholders sa proyekto ilabi na ang indigenous cultural community kag mga maunguma nga wala sing financial nga ikasarang sa pagpangayo sang legal nga serbisyo sa isa ka legal nga profesional. Ang kinaandan nga mga isyu kag kabalaka ang nanuhay-tuhay sa stakeholders nagalakip sang pag-arkila, pagpanag-iya sang duta mga kabalaka sa agrikultura, obligasyon sa mga kontrata kag pagbinaisay sa duta nga mahimo masabat sa mga profesional sa legal nga libre sa idalom sang programa sang ULAS. Nag-organisa ang GRMP2 sang anom ka Indigenous Peoples Organization nga may 1,874 ka katapo kag 41 ka Irrigators Association nga may 7,000 masobra ka mga miyembro. Nagpirma sang Memorandum of Agreement sa Engineer Jonel Bores nga nagrepresentar sang NIA 6 kag GRMP2 kag Attorney Mihilinda Penetrante, presidente sang IBP Iloilo Chapter. Pinakauna ini kaygunan nga ang opisina sang NIA nagpartner sa IBP para sa Unified Legal Aid Services sa mga stakeholders. Radyo Pilipinas News. Sobra 1,600 ka seniors, edad 85 pataas, nagbaton sang cash incentive sa Kapitolyo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Masobra 1,600 ka seniors edad 85 pataas sa Iloilo ang nakabaton sang cash incentives sininga tuig halin sa provincial government. Sunod sa Kapitolyo, sininga 2025, yara sa 1,658 katigulang edad 85 years old to 95 ang nakabaton sang 5,000 pesos, samtang 34 naman ka centenarian o kung mga nagaedad 100 years old pataas ang nakabaton sang 20,000 pesos. Kabahin ini sa pagpatuman sa Provincial Ordinance No. 2020-216 nga nagahatag sang monetary award sa mga octogenarians, nonagenarians kag centenarians sa probinsya sang Iloilo. Ang kwarta, ang sarang nga magamit sa mga seniors para sa ila kinanglanon medikal ukon sa pang-adlaw-adlaw nga gasto. Ang programa ang ginapangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Manayo na paglibot sa Department of Trade and Industry Iloilo sa kabaranggayan sa probinsya para ipakilala sa mga magagmay nga negosyante ang ilang mga programa. Sining karon lang ginbisita sa DTI Iloilo ang Bangkal Alimudjan bitbit ang programa nga Negosyo Center Advocacy Campaign towards Strengthened Services. Katuyan sa programa nga mapasangkat pa ang ihibalo sang micro, small and medium enterprises kay mga residente angot sa mga serbisyo nga ginatanyag sang Negosyo Center. Lakip na diri ang business name registration, product development, entrepreneurial training, access sa finance, marketing assistance kag consumer protection programs. Nangin palaagyan ang aktibidad agud maistoryahan ang tuhoy sa pagduso sa mga programa agud mapasanyog ang kabuhi kag palangabuyan sang tanan. Radyo Pilipinas News. Ang Lagun sang Carles Seraduhan temporaryo
sa mga bisita sa maabot nga Setyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sa balita ni Hope Turichante. Siradon temporaryo sa public visitation ang Tangke Lagoon sa Gigante Sur, Carles, Iloilo sa bilog nga bulan sang Setyembre sining nga tuig 2025. Sunod sa Carles Municipal Tourism Office ang temporary closure para mahatagan tion nga makaginhawa kag makarecover ang sikat nga tangke sa Carles. Tion man ini para mapangapina ng mga bisita sa tion sang Southwest Monsoon bangod sa mabaskog nga balod sa entrance sang Tangke Lagoon. Magluwas sa Tangke Lagoon, bukas naman ang iban pa nga mga destination sa Carles. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang mga lugar na panguluhan sa President Rojas Capiz kag Putotan Iloilo ang pinakaulihi nga ginpaydalom sa Meat Safety Awareness Advocacy Seminar sa National Meat Inspection Section sa DA Region 6. Sa Hulyo 29, ginhiwat ang nainambitan nga seminar sa President Rojas. Sa Agosto 6 naman sa Putotan. Ang mga partisipante mo ang meat dealers, traders, vendors kag mga handlers sa merkado kag ang mga nagabaligya sang karne sa kilid sang dalan ang Meat Safety Awareness Advocacy Seminar isa kasay isang pagganas kag public information campaign nga nakapokus sa pagpauswag sang luwas nga pag-uyat sang pagkonsumo sang karne nga masamigi na organisa sa mga ahensya sang gobyerno pareho sang NMIS, pagtudlo sa mga stakeholders kag pagpakigaway sa mga balatian na ginadala sa pagkaon. Ang seminar kinaandan nga nagapuntarya sa mga nagauyat sang pagkaon, mga manog produkto kag ang publiko sa pagpatubo sang kultura sang kaluwasan sang pagkaon, pagpasanyog sa mga pagsulundan sang gobyerno pareho sang Food Safety Act of 2013, pagpaambit sang pinakamaayo nga buhat para sa katinlo kag sanitasyon sa bugos nga supply sang karne. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo kagatos ka mangunguma kag mahingista sa banwa sang Calatrava kag Tuboso sa Negros Occidental aktibo nga nagpakigbahin sa giniwat na Agricultural Information Caravan sang Department of Agriculture Western Visayas. Sa aktibidad nagatuyo o mapasangkad ang ihibalo sa mga mangunguma kag mahingista tuhoy sa nanuhay-tuhay nga programa sang gobyerno. Kaupod sang DA Negros Island Region ang Negros Occidental Provincial Government ginpakilala sa caravan ang mga programa para sa nagaprodukto sang bugas, high-value crops, mais, kag balinghoy. Ginpatpatman ang tuhoy sa organic agriculture, livestock, climate resilient technologies, kag agribusiness and marketing. Nagpakilala man sang ilatag sa kaprograma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, Philippine Crop Insurance Corporation, Philippine Coconut Authority, kag ang Negros Occidental Provincial Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako nga manog nakasulod sa isa ka puluyan sa Guimaras, apat ka mga kuring ginapatihan ginkaon sang manog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Paul Tarrosa. Nagasulod ang isa ka dako nga banog sa balay sa pamilya Hagurin sa Roro Port Area, Sitio Tabuk Suba, Barangay Huskin, Hortan, Guimaras. Sunod sa pamilya Hagurin, nakabati sila sa pagkala sa mga kuring sa sulod sa ilang kurungan kag dito nakita ang manog. Ginabulubanda masobra sa 2 ka metro ang kalabaon sang manog. 11 kabilog ang alaga nga kuring sa pamilya Hagurin payara sa sulod sa kurungan nga human sa still nothing. Sa 11 kay nuktanan, 4 ang missing nga ginapatian ginkaon sang manog. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang pamilya sa mga tricycle drivers nga nagaparada sa guwasang Roro Port agon madako ang manog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dragon Fruit Festival sa Guimaras siwaton sa bulan sang Setyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagapanumbalik ang maduagong kag refreshing nga selebrasyon sa isla sang Guimaras, ang Dragon Fruit Festival. Sa ika-4 nga tuig, madamo sa aktibidad nga ginhanda ang Provincial Government of Guimaras para sa selebrasyon nga mag-uumpisa sa September 4 tungtong 7, 2025. Balantayan sa selebrasyon ang pagbukas ng weekend market nga puno sang dragon fruit products, dragon fruit themed food fests, farm pick and pay activities, kag art lessons and competitions. Ginaagda sa provincial government sa Guimaras ang tanan nga magbisita sa isla agon makita kag ma-experience ang pagsanyog sa dragon fruit industry sa isla sa Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:25 na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi niyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, August 29, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning gid sa aton sining mga FB live viewers nga gaupod sa aton sining nga pagpangalagad. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health.